Yan mga master, so check natin to. 4-door chiller yan mga master. Sinig ko to, ito na yung taong problema yan. So naglilik siya dito. Yan. Malakas yung leak niya. Napipi. Nachamba lang yan, nakapalang ng konti yan. Ang buweras naman ito. Ayan, so nagkalik siya sa sa male adapter. So ang ginawa kasi nila dito mga master, sa pinagdugtong nila yung capillary na naputol. So ginamitan nila ng adapter tapos ng 1/4 na upper tube. Pero kung tutusin mga master, pwede na nila i-rekta to sa filter. So putulin na nila, palitan nila ng filter, tapos doon na nila idugtong mismo mga master. So aabot naman siya. So hindi na natin kailangan maglagay ng adapter para lang makonect siya. So possible leak kasi. So pagdating kasi sa capillary, high pressure na siya, tapos biglang magre-reduce, tapos mag-high pressure ulit. Yan, so kaya ng possible cause talaga ng leak mga master. Yan, so ito yung problema niya. Pull out natin yan mga master, tapos palitan natin na magdudugtong sa kanilang dalawa, sa dalawang capillary. Yan, so linisin na rin natin yung condenser coil nito mga master. Yan, so pati yung fan blade nya linisin na rin natin. Nahihirapan kasi ang condenser fan motor once na accumulated na ng alikabok yung niya, fan blade nya. So hirap na siya mag-discharge ng init sa atmosphere pagka ganyan. So mabigat na yung blade nya. Yan, so hinihinang ko na. So sinalpakan ko lang siya ng medyo mas malaking capillary para mapagdugtong natin yung dalawang lumang capillary niya mga master. Yan, tapos after nyan, so i-vacuum na natin yan mga master para makarga na natin siya. Yan mga master, so set up na natin yung Prio natin. So R134A yan para sa pagka-charging natin. So connect ko na muna, set up ko muna para makapagkarga tayo mga master. Yan, so hindi ko na na-videoan yung pagbabacuum natin dahil nalobat yung cellphone mga master. Yan, so magkakarga muna tayo, initial charging muna, tapos pa-under natin yung compressor. And then pag under ng compressor, so doon na tayo mag-add ng additional Prio niya mga master. So para ma-monitor natin yung karga niya. At the same time, yung amperahe niya ma-monitor din natin. So para makuha natin yung eksaktong suction pressure niya, so ilalagay ko na lang sa chart sa gilid mga master. Ayan, so nilagay ko na sa screen mga master. So review nyo na lang yan mga master. Ayan, so ngayon pa-under na tayo ng compressor. Ayan, so tapos charging tayo mga master pa unti-unti para mag-equalize yung freon sa buong system. Then syempre monitoring din tayo ng amperahe para makuha natin yung tamang suction pressure nya, para naman maging maganda yung performance ng compressor. Yan, so karga lang muna tayo mga master. Yan mga master, so nadugtong ko na siya. So ginamitan ko siya ng mas malaki ng konti sa size ng original na capillary para pumasok yung lumang capillary. Ayan, so ayan siya. Mas malaki yan mga master kumpara dito sa lumang capillary na ginamit. Yan, so pinasok ko siya dyan. So iniinan ko na rin mga master para siguradong walang leak. So possible leak kasi pag ginamitan pa ng adapter. So ayan na. So ayan na yung pinaka karga niya. So working na siya. Tapos yung condenser niya mga master, binugahan ko na rin ng blower yan. Tapos nilinis natin ng paintbrush. Yan, so working na siya. So okay na siya mga master.
working na uli. Yan, so hanggang dito na lang mga master.